Sa pagpapatuloy ng serye ng pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan, nagsimula ang Season 2 sa biglaang pag-atake ng isang kaiju sa isang lungsod. Habang makikitang sinusubukan rin makatakas ng mga batang Kafka at Mina sa kaguluhan, isang malakas na pagsabog ang nangyari na naging dahilan upang tuluyang magkahiwalay ang dalawa. Ngunit matapos humupa ang alikabok, nagulat na lamang si Kafka na pinalilibutan na siya ng mga sundalo ng Defense Force habang kasama rin doon si Mina na handa na siyang pasabugin. Doon napagtanto ni Kafka na nag-transform siya bilang Kaiju number 8, ngunit sinimulan na siyang pagbabarili ng mga sundalo pati ng dalawang helicopter sa himpapawid. Subalit habang nangyayari ito ay biglang sumiklab ang isang makapangyarihang energy beam na nagpabagsak sa dalawang chopper. Doon ay makikitang nag-transform ang Kaiju number 8 sa berserk nitong anyo, ngunit bago pa man ito lubos na makapaminsala ay biglang nagising si Kafka sa isang masamang panaginip na iyon. Lumipat naman ang eksena sa base ng 3rd Division, kung saan naroon si Captain Mina na tinitignan ang lawak ng pinsala matapos ang pananalasa ng Kaiju number 10. Dumating naman si Vice Captain Hoshina upang ipaalam sa kapitan na wala pa rin hatol kay Kafka, matapos maibunyag ang pagkakakilanlan nito bilang Kaiju number 8. At dahil matatagalan pa ang pagkukumpuni sa kanilang headquarters, lumalabas na pansamantalang itatalaga sa ibang unit ang mga rookie ng kanilang dibisyon, na ngayon ang araw ng opisyal na reassignment ng mga ito. Kabilang sa mga ito sina Iharo at Ichikawa na patungo na sa kanilang bagong unit, kung saan dumaan muna sila sa isang sightseeing spot upang kumuha ng mga litrato. Doon ay napag-usapan nila kung ano ang mangyayari sa kanilang kaibigan na si Kafka, kung saan naniniwala pa rin si Ichikawa na babalik si Kafka kahit anong mangyari. Kaya habang patungo na sila sa base ng 4th Division, nangako si Ichikawa na magpapalakas pa siya upang sa hinaharap ay siya naman ang poprotekta kay Kafka. Samantala, si Kikoru Shinomiya naman ay itinalaga sa 1st Division, ang pinakamalakas na Kaiju Defense Unit sa buong bansa. Doon ay sinalubong siya ni Vice Captain Eiji Hasegawa upang ipakilala sa kapitan ng unang dibisyon na si Gen Narumi. Ngunit pagdating nila sa silid nito ay abala si Narumi sa paglalaro ng video game, kaya't sinipa ito ni Hasegawa at pinagalitan na parang bata kahit pa ito ang kapitan ng kanilang dibisyon. Bagamat nagdududa si Kikoru sa tila napaka-petiks na ugali ng kapitan, pinili pa rin niyang maging propesyonal sa harap nito. Sinabi ni Narumi na iisa lang ang inaasahan niya kay Kikoru sa kanilang division, ngunit bago pa man niya maipaliwanag ito ay biglang tumunog ang Kaiju alert. Itinuring ito ni Narumi na perpektong pagkakataon upang ipakita kay Kikoru ang ibig niyang sabihin. Kaya habang itinaas na ang Kaiju alert sa lugar kung saan malapit na mataan ang halimaw, mabilis na kumilos ang hukbo ng 1st Division upang pumunta sa kani-kanilang mga posisyon. Doon ay sabay-sabay nilang pinaputukan ng isang malaking Kaiju na mistulang kamukha ni Godzilla. Habang layunin nilang itulak ito palayo ng lungsod at manatili sa neutralization zone, biglang nag-dive ang Kaiju sa dagat at sinira nito ang tulay na humaharang rito. Dahil doon ay iniba ni Narumi ang kanilang estratehiya habang inutusan niya ang kanyang koponan na pabagalin ang kilos ng halimaw. Hindi naman napigilan na humanga ni Kikoru sa husay ng koordinasyon ng buong division, dahil ang bawat miyembro ng unit ay may combat power level na higit sa 40% na sapat na upang kontrolin ang galaw ng Kaiju. Ito ang nagbigay daan naman sa kanilang kapitan na pumasok sa laban, kung saan biglang tumalon si Narumi mula sa sinasakyan nitong helicopter. Gamit ang kanyang espesyal na sandata ay sinaksak niya ang likuran na bahagi ng halimaw na naging dahilan upang lumobo ang katawan nito at sumabog na parang busog na palaka. Doon na sinabi ni Narumi kay Kikoru na ang tanging inaasahan niya lamang mula sa kanya ay isang lakas na walang makakapigil. Lumipat naman ang eksena kay Kafka na nasa kanyang kulungan, kung saan iniisip niya ang mga sinabi sa kanya ni General Shinomiya tungkol sa pagpapakita niya ng kanyang halaga. Bagamat hindi sigurado si Kafka kung paano ito gagawin, determinado pa rin siyang ipakita ang kanyang kakayahan. Bigla naman siyang sinundo ng mga sundalo at dinala sa opisina ni General Shinomiya, kung saan doon ay nakasama niya sina Narumi, Kikoru at Hasegawa. Ibinunyag ni General Shinomiya na itinalaga niya si Kafka sa 1st Division. Ipinaliwanag ng general na nais niyang bumuo ng isang unit na kayang rumesponde sa kahit anong sakuna, at iyon ay ang pagsamahin ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan at ang pinakamalakas na anti-kaiju force ng bansa. Bagamat hindi gusto ni Kafka na kailangan lamang siya para gamitin bilang Kaiju number 8, tinanggap pa rin niya ito dahil alam niyang wala siyang ibang paraan para mabuhay. Gayunpaman, agad namang tumutol rito si Narumi dahil sapat na daw siya upang gawing pinakamalakas ang 1st Division.
Ngunit sinagot siya ng general na nag-i-evolve na ang mga Kaijo at nagiging mas matalino at marunong magtago sa anyo ng tao, tulad ng ginawa ni Kaijo number 9. Dahil hindi na nila kayang hulaan ang susunod na galaw ng mga halimaw, naniniwala ang general na dapat mag-evolve din ang Defense Force upang mapigilan ang anumang sakuna. Nang iminungkahi ni Narumi na mas mainam kung gawing sandata na lamang ang bida para sa kanya, sinagot ito ni Kafka na hindi pa siya maaaring mamatay. Sinabi ni Kafka na may mga kaibigan pa siyang naniniwala sa kanya at isang pangakong kailangan tuparin, kung saan ito ang mga dahilan para siya ay magpatuloy na mabuhay. Doon ay binigyan ni Narumi ng pagkakataon si Kafka, pero nilinaw niya na kapag muling nawalan ito ng kontrol bilang isang kaiju, hindi siya magdadalawang isip na patayin ito at gamitin ang kanyang bangkay bilang sandata. Sa huli ay nagpasalamat naman si Kafka para sa kanyang bagong kapitan. Matapos ang kanilang pagpupulong, makikita si General Shinomiya na bumisita sa isang lihim na laboratorio, kung saan ipinakita sa kanya ang isang kahina-hinalang bagay ngunit hindi pa inihayag kung ano ito. Sa isang kalapit na lungsod, bigla na lamang nagsimulang yumanig ang lupa at isang malaking bahagi ng lungsod ang gumuho, na nag-iwan ng isang napakalaking butas sa lupa. Kasunod nito ay bigla namang nagsilabasan mula sa butas ang napakaraming mga higanteng langgam, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa mga mamamayan ng lungsod. Lumipat naman ang eksena sa training camp ng 1st Division, nakakatapos lang ng kanilang morning training. Doon ay makikita ang labis na kapaguran kay Kafka dahil determinado siyang patunayan ang kanyang sarili, at laging nasa isip ang payo sa kanya ni General Shinomiya. Si Kikoro naman na nais ding lumakas ay patungo sa silid ni Narumi upang hilingin na siya ay sanayin. Ngunit laking gulat niya nang makitang nakaluhod ang kapitan at umuutang sa kanya ng pera dahil naubos na raw ang lahat ng ipon nito. Ngunit habang sinisermonan ni Kikoro ang pagiging gastador ng kapitan ay biglang dumating si Hasegawa dahil mayroon daw silang misyon. Kasama ang dalawang rookie at ang mga miyembro ng 1st Division, pinangunahan ni Narumi ang kanilang misyon na puksain ang banta sa sangkatauhan. Samantala, habang patuloy ang paglikas ng mga tao dahil sa pag-atake ng mga kaiju, makikita ang isang magkapatid na nagtatago habang sugatan ng nakakabatang kapatid na babae. Ngunit biglang lumitaw ang isang higanteng langgam kung saan agad namang tinangkang protektahan ng lalaki ang kanyang kapatid. Subalit bago pa man sila kainin nito ay biglang dumating si Narumi at pinatay ang halimaw sa isang atake lamang. Pagkatapos ay humingi siya ng update mula sa kanyang unit na nagsimula na rin linisin ang mga kaiju sa kani-kanilang mga lugar. Sunod naman niyang kinontak ang dalawa nilang rookie kung saan inutusan niya ang mga ito na wasakin ang anumang kaiju na papasok sa neutralization zone at patunayan ang kanilang mga kakayahan. Samantala sa punong himpilan ng Defense Force, binabantayan naman ng mga siyentipiko ang galaw ng mga kaiju lalo na ang kondisyon ni Kafka. Naroon rin si General Shinomiya na masusing mino-monitor ang lahat ng nangyayari. Sinimulan ng Itaboy ng Defense Unit ang mga kaiju patungo sa silangang neutralization zone kung saan naman nakapwesto si Kikoro. Bagamat mayroon siyang mga kasamahan na handang magbigay suporta sa kanya, nagulat ang mga ito nang patayin ni Kikoro ang isang kaiju nang siya lamang mag-isa. Ngunit sa kabila ng kanyang lakas ay alam ni Kikoro na malayo pa siya sa antas ni na Vice Captain Hoshina at Captain Mina, kaya't kailangan pa niyang lagpasan ang kanyang mga limitasyon upang makahabol sa kanila. Matapos patayin ni Kikoro ang isa pang kaiju ay humanga sa kanya ang mga platoon leader ng 1st Division, kung saan sinabi ni Hasegawa na tila mas magaling pa siya kaysa sa rookie season ni Narumi. Isinantabi naman ni Narumi ang biro dahil may napansin siyang kakaiba sa likas na katangian ng pag-atake ng mga higanteng langgam. Dahil ang ganitong uri ay hindi karaniwang lumilitaw sa ibabaw at bihira pa nga itong makita kahit sa mga minahan sa ilalim ng lupa. Sinimulan niyang iugnay ito sa nangyaring pag-atake ng mga flying kaiju kamakailan at nakaramdam siya ng isang pattern dahil pinaghihinalaan niyang may isang nilalang ang kumokontrol at nagbibigay direksyon sa mga ito. Samantala, nailipat na ang mga kaiju patungo sa kanlurang neutralization zone kung saan naroon si Kafka at ilang mga sundalo. Bagamat nanginginig si Kafka dahil sa takot, pinakalma niya ang kanyang sarili dahil kailangan niyang lumaban. Doon ay sinimulan niyang baguhin ng bahagya ang kanyang anyo at sinubukan umatake, ngunit wala man lang itong naging kahit kaunting epekto sa halimaw. Alam ni Kafka na hindi niya ito matatalo gamit lamang ang partial transformation, ngunit natatakot siyang mag-transform ng buo dahil baka maulit na naman ang nangyari noon kasama ang general. Subalit nang maalala niya ang kanyang layunin, nagpasya siyang hindi na mag-atubili at sinubukan niyang mag-transform ng buo. Ngunit sa unang pagkakataon ay bigo si Kafka na mag-transform at siya ay inatake ng halimaw.
Habang hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nasaksihan, bigla naman silang nakadetect ng isang napakalakas na kaiju sa paligid, at ito ay biglang lumabas mula sa ilalim kung nasaan si Kafka. Mula sa isang umbok ng laman sa ulo ng halimaw ay biglang lumabas si Kaiju number 9, kung saan tama nga ang naging hinala ni Narumi na ito ang may pakana ng lahat. Sinabi ni Nine na pumunta siya roon dahil naramdaman niya ang presensya ni Kaiju number 8, ngunit tanging si Kafka lamang ang nakita niya roon. Kaya nang maisip ni Nine na marahil si Kafka ang kanyang hinahanap, sinabi niya na patutunayan niya na lamang ito sa pamamagitan ng pag-atake kay Kafka. Doon ay muling sinubukan ni Kafka na mag-transform habang ang lahat ay nakaantabay mula sa kanya. Ngunit gayon pa man ay bigo pa rin si Kafka na tawagin ang kanyang kapangyarihan. Dahil doon ay nagpa siya na si Narumi na kumilos, ngunit hinarang siya ng panibagong Kaijo habang mayroon din marka ni Kaijo number 9 sa ulo nito. Habang iniisip ni Narumi kung hinati ba ni Nine ang sarili nito, bigla namang muling nabuhay ang mga Kaijo na natalo na nila at dumating ang mga ulat na nangyayari ito sa iba't ibang bahagi ng labanan. Samantala, pinatumba naman ni Nine ang mga backup ni Kafka at naghahanda na siya upang kunin ang kapangyarihan ni Kaijo number 8 mula rito. Sinubukan umilag ni Kafka ngunit wala siyang laban kay Kaijo number 9. Muli niyang sinubukang mag-transform ngunit bigo pa rin siya sa ikatlong pagkakataon. Samantala, alam ni Itami na nais na ng general na pumasok sa laban, ngunit pinaalalahanan niya ito na ang madalas sa paggamit ng mga kaiju weapons ay nagpapaikli ng buhay ng gumagamit nito. Gayunpaman, sinabi ni Shinomiya na kailangan niyang gawin ang dapat gawin. Ngunit nang papatayin na ni Nine si Kafka, bigla namang dumating si Kikoro sa tamang oras at hiniwa ang halimaw sa kalahati. Gayunpaman, agad din namang naghilom ang halimaw, ngunit handa nang lumaban si Kikoro upang ito ay tapusin. Samantala, nais naman ng Kaijo number 9 na kaharap ni Narumi na tapusin agad ang laban upang makatulong sa pagpatay kay Kaijo number 8. Kaya isang mabilis na pag-atake ang ginawa ng halimaw, ngunit madali lamang itong naiwasan ni Narumi. Agad namang gumanti si Narumi at nakagawa siya ng isang direktang atake sa halimaw. Samantala, iniisip naman ni Kikoro na marahil si number 9 ang may kakagawan kung bakit hindi makapag-transform si Kafka. Dahil doon ay sinabi niya kay Kafka na ililihis niya ang atensyon ng halimaw sa regeneration nito na umaasang mabibigyan si Kafka ng sapat na oras upang makapag-transform. Ngunit biglang hinati ni Nine ang kanyang ulo upang sabay naman sila nitong atakihin. Bagamat nagtamo ng mga sugat si Kokoro, patuloy siyang lumaban dahil determinadong siya naman ang promotekta sa pagkakataong ito. Lumipat ang eksena sa nakaraan ni Kikoro, kung saan ibinunyag ang kwento ng kanyang ina na si Hikari Shinomiya, ang Valkyrie na gumagamit ng number weapon 4. Labis na humahanga si Kikoro sa kanyang ina at nais niyang maging kasing lakas nito, at may pangarap na tulungan ito sa paglaban sa mga Kaijo balang araw. Ngunit sa kasamaang palad, nagbago ang lahat nang ang kanyang ina ay napatay sa pananalasa ng Kaijo number 6. Dismayado si Kikoro sa kanyang sarili dahil hindi man lang niya natupad ang kanyang pangako na protektahan ang kanyang ina. Gayunpaman, ipagpapatuloy niya ang kanyang pangako at siya ay magiging malakas upang sa gayon ay maprotektahan niya ang ibang tao sa hinaharap. Doon ay nagawang makapagpatama ni Kikoro ng isang malakas na atake kay number 9 na kung saan ginamit naman itong pagkakataon ni Kafka upang muling subukang makapag-transform. Ngunit sa pagkakataong ito ay napagtanto ni Kafka na hindi si number 9 ang totoong hadlang, kundi ang sarili niyang takot na mawala ng kontrol at masaktan ang kanyang mga kaibigan. Dahil doon ay bigo si Kafka sa kanyang transformation sa ika-4 na pagkakataon. Habang hindi na ito nagugustuhan ng ilang opisyales sa headquarters, sumagot si Narumi na siya na ang bahalang tumapos sa lahat. Doon ay inactivate ni Narumi ang 78% ng kanyang combat power at agad na inatake ang halimaw. Biglang napagtanto ni number 9 na hindi lang kayang pumutol ng espada nito kundi sinusunog din nito ang tinamaan upang hindi siya makapag-regenerate. Hindi rin siya hinayaang makalayo ni Narumi dahil ang armas ng kapitan ay isa palang bayoneta na nakakabit sa isang rifle. Gayunpaman, agad na napag-aralan ni number 9 kung paano gumana ang armas ni Narumi at sa isang iglap ay nagawa niyang makapagpatama ng isang counter-attack sa kapitan. Doon na nasabi ni General Shinomiya na si Kaijo number 9 ay natututo na parang isang tao at umaangkop sa sitwasyon na parang isang virus, kaya't kailangan na nila itong patumbahin. Samantala, lumalabas na hindi man lang nasaktan si Narumi sa ginawang pag-atake kanina ng halimaw. Doon na nagdesisyon si Narumi na tapusin na ang laban at gamitin ang kanyang isa pang natatanging armas.
Habang napansin ni number 9 na tila naging parang mata ng Kaijo ang mga mata ni Narumi, isang mabilis na butas ang ibinigay sa kanya ng kapitan na hindi man lang niya napansin. Doon ipinaliwanag ng general na tinatawag itong Retene 01, ang pinakaunang Kaiju weapon na dinevelop mula sa mga mata ng Kaiju number 1. Ito ay may kakayahan na basahin ang signal ng utak at hulaan ang susunod na galaw para makita ang hinaharap ng kalaban. Kaya bago pa man makapag-react si number 9 ay nababasa na ni Narumi ang mga galaw nito at agad na nakakagawa ng mga counter-attack sa halimaw. Gamit ito ay natunto na rin ni Narumi ang core ni number 9 at sa isang mabilis na atake ay nagawa niyang mapatay ang clone ng halimaw. Bagamat nanalo si Narumi sa laban, patuloy pa ring nahihirapan sina Kikoro at Kafka laban naman sa tunay na number 9. Nabanggit ni Kafka na hindi lamang siya sa laban na titinag, kundi lalo na sa takot na mawalan ng kontrol at masaktan ang kanyang mga kasamahan. Nang malaman ni Kikoro ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya makapag-transform ay mariin itong sinabi na huwag niya silang mamaliitin at ang iba pa nilang kasamahan o maging ang kanyang sarili. Tumagos kay Kafka ang mga salitang iyon na nagpaalala sa kanya na maaari niyang pagkatiwalaan ang kanyang mga kaibigan na malakas sila at hindi basta-basta bibigay sa laban kahit siya pa na bilang Kaiju number 8 ang kaharap nila. Muling sumiklab ang determinasyon ni Kafka at sa ikalimang pagkakataon ay matagumpay na niyang naisagawa ang kanyang transformation bilang Kaiju number 8. Habang naghahanda na ang lahat upang masaksihan ang muling pagsabak ni Kaiju number 8 sa labanan, sigurado naman na ngayon si number 9 na si Kafka ang kanyang hinahanap. Biglang sumigaw ng malakas si number 9 na bumuhay sa lahat ng napatay na Yojo habang lumabas naman ang mga pakpak nito at naghanda upang harapin si Kafka. Habang si Kikoro ang bahala sa mga nabuhay na Yojo, si Kafka naman ang bahala kay number 9 at agad siyang sumugod. Bagamat may plano na si number 9 kung paano niya pababagsakin ang kanyang kalaban, laking gulat niya nang bigla na lamang bunutin ni Kafka ang core nito bago pa man niya maintindihan kung anong nangyari. Nang napagtanto naman ni Kafka na core lang pala ng langgam ang kanyang nakuha, hindi naman niya ito ininda dahil mayroon na siyang ideya kung nasaan ang totoong core ni number 9. Lumalabas na napagtanto rin ni Kafka na mas lalo pa siyang lumakas matapos ang kanyang laban kay General Shinomiya, kung saan mas nakilala niya ang kanyang tunay na kakayahan bilang Kaiju number 8. Umakyat si Kafka sa isang gusali at saka tumalon ng mataas patungo sa himpapawid at pagkatapos ay bumulusok pababa na parang isang missile. Doon ay ginamit ni Kafka ang isang napakalakas na suntok na dumurog sa katawan ni number 9 at ng higanteng langgam, habang napatigil naman ang lahat at namangha sa tunay na lakas ng isang Kaiju number 8. Sa pagkatalo ng dalawang bersyon ni Kaiju number 9, tuluyan na ring bumagsak ang mga nabuhay na mga Hanju. Nagdiwang ang lahat na nasa battlefield pati na ang mga nasa command center, habang pinuri naman ni General Shinomiya sina Kafka, Kikoro at Narumi dahil sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, hindi mawala kay Narumi ang pakiramdam na may mali sa nangyayari dahil hinala niya na may mas malaking plano si number 9 kaysa sa simpleng pag-angkin kay Kaiju number 8. Doon ay napatunayan niya ang kanyang kutob nang biglang makatanggap ang control center ng panibagong signal mula sa isa pang Kaiju. Kaya kahit naghihingalo, malinaw na sinabi ni number 9 kina Kafka at Kikoro na kahit nabigo siyang makuha si number 8, ay matutupad pa rin ang kanyang isa pang layunin. Bagamat naguguluhan si Kafka kung ano ang kahulugan ng mga salitang iyon, agad niyang ipinaalam kay Narumi na tila nasa ibang lugar ang tunay na katawan ni number 9. Lumipat ang eksena sa command center kung saan biglang sumulpot si number 9 mula sa katawan ng isang analyst. Sa puntong ito ay naging malinaw ang isa pang layunin ni number 9 at iyon ay ang puntiryahin mismo si General Shinomiya upang kunin si Kaiju number 2 mula rito. Habang patungo na rin sa command center sina Kafka, Narumi at Kikoro, inutos na ng general ang agarang paglikas ng lahat ng nasa loob nito. Ngunit gumawa ng isang pagsabog si number 9, subalit sa kabutihang palad ay walang ibang nasaktan dahil kay General Shinomiya. Sinabi ng general na buo ang kanyang tiwala na handa siya sa anumang sitwasyon, ngunit malinaw na mas lumakas at nagbago si number 9 na higit pa sa kanyang inaasahan. Nang magsimula ng maglaban si number 9 at ang general, sinabi ni Itami na ayon sa mga naunang ulat ang lakas ni number 9 ay nasa 8.5 fortitude lamang at inaasahan nilang mas malakas pa rito ang general. Ngunit mabilis nilang napatunayan na mali ang kanilang kalkulasyon dahil madaling napatumba ni number 9 ang general sa isang suntok lamang. Gayunpaman, walang balak umatras ang general sa laban at nagpasya siyang tatapusin niya ang halimaw kahit anong mangyari. Doon ay pinalaya ng general ang buong lakas ng Kaiju number 2 na umabot sa 88% at nagawa niyang makapagpatama ng ilang atake at putulin ang ulo ng halimaw.
Ngunit hindi pa rin ito naging sapat upang matalo niya ang halimaw dahil nagawa pa rin itong bumato ng ilang serye ng atake patungo sa kanya at mapatalsik siya sa isang gusali. Doon napagtanto ng general na wala na siya sa rurok ng kanyang lakas, hindi tulad nung kasama pa niyang lumalaban ng kanyang asawa. At dahil wala siyang kakayahang mag-regenerate at patuloy ang pagdami ng pinsala sa kanyang katawan, mabilis na bumaba ang kanyang kakayahan na magpatuloy pang lumaban. Gayunpaman, muling tumayo ang general at itinulak sa sukdulan ng kapangyarihan ng kanyang kaiju weapon, kung saan alam niya na kapag ginawa niya ito ay hindi na siya muli pang makakalaban. Dahil ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay mapabagsak niya ang banta kaysa sa sarili niyang kaligtasan, at ipinagkakatiwala na niya sa mga bagong henerasyon ang pagpapatuloy ng tungkuling iiwanan niya. Nang sumagi sa kanyang isipan ang kanyang yumaong asawa, naalala niya noong unang nagpahayag si Kikoro na sumali sa Defense Force. Sa kabila ng panganib ng kanilang trabaho, pinili pa rin ni Hakari na sanayin si Kikoro upang maging sapat ang lakas nito para ipagtanggol ang sarili sa hinaharap. Samantala, isang atake ang ginawa sa kanya ni Number 9. Gayunpaman, nagawa itong indahin ng general habang iniisip na hindi niya kailanman na ibigay kay Kikoro ang kalayaan at pag-aaruga na nais ni Hakari para sa kanilang anak. Ngunit ngayon ay buo na ang kanyang loob na tatapusin na niya ang banta na ito upang matiyak na ligtas at payapa ang kinabukasan ni Kikoro dahil ito lamang ang kaya niyang ibigay sa kanyang anak. Doon ay pinakawalan ng general ang pinakamalakas na atake ng Kaiju number 2 na lumipol sa buong lungsod ng Sapporo ilang dekada na ang nakalipas. Bagamat nagawa nitong ilantad ang core ni number 9, inaasahan naman na ng halimaw ang atake na ito at naghanda siya para kontrahin ito. Ngunit hindi ito hinayaan ng general at nagpakawala pa siya ng isa pang atake gamit naman ang kanyang kaliwang kamao, na isang bagay na imposible para makasurvive ang katawan ng isang tao. Sa sobrang lakas ng atake ay nawasak pa nito ang isang gusali na agad itong nakatawag ng pansin kina Kafka at Narumi. Matapos ang nangyaring pagsabog ay makikitang buhay pa rin si number 9 at nananatiling buo pa rin ang core nito, ngunit inamin niyang halos muntik na niyang hindi makayanan ng atake at mapinsala ng tuluyan. Sa kasamaang palad, tuluyan naman ang umabot sa hangganan ng katawan ng general at wala nang kakayahan pang lumaban. Sinamantala na ni number 9 ang pagkakataon at nilamon ng buhay ang general habang tinatawag si Kaiju number 2 upang muling maging isang kaiju. Nang dumating sina Kafka at Narumi, nakahinga sila ng maluwag nang makita ang general na nakatayo pa. Ngunit agad na napansin ni Kafka na may mali sa nangyayari at agad niyang niligtas si Narumi sa biglaang pag-atake ni number 9. Doon ibinunyag ni number 9 ang kanyang bagong anyo at sinabing pinatay na niya ang general at pinag-isa ang kanilang katawan. Bigla namang umatake si Kikoro na hindi naniniwala sa mga sinabi ng halimaw, ngunit upang sila ay maniwala ay ipinakita ito sa kanila ni number 9. Sinubukan umatake ni Narumi, ngunit kahit ang mga malalakas niyang atake ay hindi sapat laban rito. Nagpasya si number 9 na tumakas muna sa laban dahil sa epekto ng post-fusion rejection, ngunit determinado si Narumi na patayin ang halimaw at tuparin ang kanyang tungkulin. Sinubukan niyang pigilan ang halimaw mula sa itaas habang sumali na rin si Kafka at inatake ito. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakayahan na si number 9 na pigilan ng sabay ang kanilang mga atake, at ito ay dahil sa mas pinalakas pa nitong anyo. Nagpatuloy ang pag-atake ni Kafka at Narumi laban kay Kaiju number 9 habang si Kikoro ay nananatiling tulala dahil sa sinapit ng kanyang ama. Bagamat mas malakas na ngayon ang puwersa ni number 9 kaysa kay Kafka, napansin ng halimaw na bigla na lamang naputol ang kanyang braso. Agad itong ginamit na pagkakataon ni Narumi upang makagawa ng pinsala sa halimaw, kung saan hindi pa rin mapatibay ni number 9 ang kanyang katawan dahil sa rejection response mula kay General Shinomiya. Hindi na rin nagpahuli si Kafka at nagawa niyang mapatalsik ang halimaw sa isang malakas na suntok. Sinundan pa niya ito ng isa pang mas malakas na suntok na naging dahilan upang maputol ang isa pang braso ng halimaw. Nang sabay ng sumugod sina Kafka at Narumi, gumawa si number 9 ng isang desperadong hakbang at lumikha siya ng isang malakas na pagsabog na naging dahilan upang maputol ang kalahati ng kanyang katawan. Ngunit hindi ito naging sapat upang mapabagsak niya sina Kafka at Narumi. Kaya doon na gumamit ng dirty tactics si number 9 at tinarget niya sina Kikoro at ang analyst ng lab dahil alam niyang laging uunahin ng defense force ang pagsagip ng buhay ng ibang tao. Ginamit na itong pagkakataon ni number 9 upang tumakas, ngunit bago siya tuluyang magpaalam ay nagbigay siya ng babala na magsisimula na ang era ng mga kaiju sa kanyang pagbabalik. Samantala, bagamat nagawang mailigtas nila Kafka at Narumi ang dalawa, baka sa mukha ni Kafka ang pagkabigo at lungkot dahil hindi nila nagawang mabawi ang kanilang direktor.
Pagkatapos ng lahat, sinimulan na ng buong Defense Force ang pagbibigay-pugay sa pagpanaw sa kanilang Chief Director na si General Shinomiya. Habang ang lahat ay nagluluksa sa pagpanaw ng general, napansin ni Kafka na hindi dumalo si Kikuro sa libing ng kanyang ama. Pinuntahan ni Narumi si Kikuro na kasalukuyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya nagawang protektahan ng kanyang ama sa kanyang pagiging isang mahina. Sinabi ni Kikuro na nais niyang maging malakas at hindi niya maipapakita ang tunay na pamamaalam sa kanyang ama habang hindi nila natatalo si Kaijo No. 9. Dahil sa ipinakitang determinasyon ni Kikuro, nangako si Narumi na gagawin niya itong mas malakas bago nila harapin muli ang halimaw at ituturo ang lahat ng natutunan niya mula kay General Shinomiya. Narinig naman ni Kafka ang usapan ng dalawa habang tinitignan ng isang bahagi ng kanyang kamay na nananatiling nasa anyo ng Kaijo at taimtim siyang nangako na tatalunin niya si No. 9. Lumipat naman ang eksena sa isang laboratorio ng Defense Force kung saan ibinunyag na bago mamatay ang general, palihim itong nagpagawa ng isang espesyal na pananaliksik. Sinabi ng researcher na nag-iwan daw ng tagubilin ang general na kung sakaling may mangyari sa general ay ipapakita ito kay Itami at ibibigay ang desisyon kung ano ang gagawin rito. Sinabi naman ni Itami na ipagpatuloy lamang ang proyekto at tiyaking handa ito para sa kanilang paghihiganti. Samantala, makikitang nagsasanay si Kikuro kasama ang isa sa platoon leader na si Shinonome. Biglang nagsalita si Narumi at ipinaliwanag na bago magsanay si Kikuro sa kanyang ilalim ay kailangan muna nitong matalo ang lahat ng platoon leader ng 1st Division sa loob ng isang buwan. Ayon pa sa kapitan na kung hindi ito magagawa ni Kikuro ay wala itong kakayahang lumaban sa kanya, kaya't lalong tumaas ang determinasyon ni Kikuro na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Bigla namang dumating si Vice Captain Hasegawa at tinanong si Narumi kung nakapagdesisyon na ba itong tatanggapin nila si Kaijo No. 8 bilang opisyal na miyembro ng kanilang dibisyon. Ngunit isang tawag ang pumukaw sa kanilang atensyon mula sa research team at ito ay tungkol kay Kaijo No. 8. Isang nakakabahalang ulat ang nalaman nila tungkol kay Kafka dahil may maliit na bahagi ng katawan ni Kafka na tuluyang nag-transform sa anyong Kaijo at hindi bumabalik sa anyong tao. Ngunit ang mas nakakabahala ay kung patuloy na magtatransform si Kafka sa pagiging isang Kaijo, may posibilidad na hindi na siya makabalik bilang isang tao at tuluyan ng maging isang Kaijo balang araw. At dahil alam rin ni Kafka ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, siya ay mahigpit na binabantayan ngayon ng ilang ahente mula sa Defense Force. Ngunit sa kabila nito ay pansamantalang pinayagan si Kafka na makalabas ng headquarters at umuwi sa kanyang bahay at muling makita ang kanyang dating mga kaibigan. Binisita ni Kafka ang kanyang mga tropa at dating katrabaho sa Kaijo Cleanup Crew, kung saan doon ay muli siyang nagbalik tanaw sa kanyang dating trabaho at malinaw na hanggang ngayon ay hindi siya nakakalimot sa kanyang pinagmulan. Matapos ang maikli nilang pagkikita, lumalabas na nagdududa na rin ang iba niyang kaibigan sa magiging hakbang ng Defense Force laban sa lumalakas na banta ng mga Kaijo, lalo na't pumanaw na si General Shinomiya. Habang napapaisip si Taba na lisanin na nila ang lugar, sinabi naman ni Bungal na hindi siya aalis rito dahil walang maiiwan upang maglinis sa mga labi ni No. 9 kapag natalo na ito, isang paalala na malaki pa rin ang kanyang tiwala kina Kafka at sa Defense Force. Samantala, nagkaroon ng seryosong pag-uusap sina Kafka at Narumi. Inamin ni Narumi na hindi niya maaaring panatilihin si Kafka sa Defense Force dahil ang kanyang patuloy na pagtatransform sa pagiging isang Kaijo ay naglalagay sa kanya sa panganib. Gayunpaman, inamin rin ni Narumi na kailangan nila ang tulong ni Kafka upang tuluyang magapi si No. 9. Tahasan niyang sinabi na kung sakaling maging isang ganap na Kaijo si Kafka ay siya mismo ang papatay rito, ngunit habang hindi nangyayari iyon ay handa siyang ipagsapalaran ng lahat para sa kanilang iisang layunin, at iyon ay ang tuluyang pag-alis ng banta ni No. 9. Kaya nang mangako si Kafka na ibubuhos niya ang lahat upang patunayan ang kanyang sarili, sumagot naman si Narumi na oras na para sa kanilang paghihiganti. Lumipat naman ang eksena sa headquarters ng 3rd Division, kung saan binisita ni Vice Captain Hoshina si Kaijo No. 10 matapos itong magkamalay. Sa kabila ng natamo nitong mga pinsala noong nakaraang labanan, lumalabas na mayroon pa rin itong lakas na umaabot sa 5.7 fortitude reading. Biglang umungol ng malakas si No. 10 upang takutin si Hoshina, ngunit nanatiling kalmado ang bise-kapitan at direktang sinabi na maaari pa rin siya nitong patayin. Nang magtanong si Hoshina tungkol kay Kaijo No. 9, doon ay agad na ibinunyag ni No. 10 na ito ang lumikha sa kanya, na labis na ikinagulat ng lahat ng naroon. Ngunit bago siya magbigay ng karagdagang detalye, sinabi ng halimaw na mayroon siyang ilang kondisyon, at iyon ay dapat siyang palayain at makipaglaban kasama si Hoshina.
Subalit sinabi ng Vice-Kapitan na labis nang sira ang core nito para lumaban sa kanya, ngunit ipinunto ni Number 10 na hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Alam ni Number 10 na may sapat silang teknolohiya upang gawin siyang sandata, kaya't sinabi niya na gawin siyang isang kaiju weapon at nais niyang si Hoshina ang mismong gagamit sa kanya. Agad na nagbabala si Okanogi sa Vice-Kapitan sa posibleng dala nitong panganib dahil si Number 10 ay isang matalinong kaiju at kailan may wala silang batayan upang gawin isang armas ang ganitong uri ng nilalang. Gayunpaman, alam ni Number 10 na nag-enjoy si Hoshina sa huli nilang labanan, kaya't alam niyang naiintindihan ng Vice-Kapitan ang pananabik na makipaglaban sa kahit sino. Dahil sa mga sinabi ng halimaw ay nagkaroon ng agam-agam si Hoshina at sinabi rito na bigyan siya ng oras upang makapag-isip. Matapos ang ilang diskusyonan kay Okanogi at makakuha ng konfirmasyon mula kay Captain Mina Ashiro, muling bumalik si Hoshina at pumayag sa offer ni Number 10, ngunit pinaalalahanan niya ito na siya mismo ang dapat masunod. Makalipas ang ilang araw, nalaman ni Nakikuro at Kafka na bibisita si Hoshina sa headquarters ng 1st Division tungkol kay Number 9. Ngunit sinabi ni Kalbo na mayroon nga lang problema dahil ang 1st at 3rd Division ay may matinding tunggalian dahil sa agawan ng teritoryo at kung sino ang mas magaling na dibisyon. Doon ay tila nagkaroon ng isang flip-top battle sa pagitan ni Narumi at Hoshina kung saan pareho silang may mga baong mga pang-asar sa isa't isa, ngunit mas di hamak na asar talo si Narumi. Dahil ayaw magpatalo ng dalawa kung sino ang mas magaling ay nakisali na rin pati ang kanilang mga koponan hanggang sa biglang dumating si Hasegawa upang ayusin ang sitwasyon. Nang magsimula ang pagpupulong ay nagtipon ng lahat ng kapitan ng dibisyon, kabilang ang mga bagong mukha gaya ni na 2nd Division Captain Jura Igarashi at 4th Division Captain Jugo Ogata. Habang pinamumunuan ito ng bagong hepe ng Defense Force na si Itami, tinawag niya si Hoshina upang simulan ang pagpupulong. Ibinahagi ni Hoshina sa lahat ang nakuha niyang impormasyon mula kay Number 10 kung saan si Number 9 ay isang pambihirang banta na may kakayahang lumikha ng mga kaijo na may napakataas na fortitude at ang pangunahing uri na si Number 10 ay simula pa lamang. Dagdag pa ni Hoshina na kung totoong may kakayahan si Number 9 na patuloy na lumikha ng mga malalakas na kaiju, walang ibang natitirang paraan kundi pag-isahin ang lahat ng dibisyon upang mapigilan humantong sa pagkawasak ang buong bansa. Nang magsimula ang talakayan na marahil ay nagsisinungaling lamang si Number 10, sinabi ni Hoshina na may posibilidad ito ngunit ipinakita niya ang isang mahalagang data, kung saan dumarami ang paglitaw ng mga bagong uri ng kaijo at bigla ang pagtaas ng mga fortitude ng mga ito. Habang hindi pa rin malinaw kung paano nabubuo at kung saan nagmumula ang mga kaiju, may isang teoryang nagsasaad na kaugnay ang tectonic fault line sa paglalabas ng matinding enerhiya na nakakaapekto sa halaman at hayop sa ilalim ng dagat. Ngunit dagdag pa ni Hoshina na marahil ay minamanipula rin ni Number 9 ang prosesong ito upang lumikha ng sarili at malalakas na kaiju. At dahil nangangailangan ng napakalaking enerhiya upang makagawa ng kaijo, pinaghihinalaan ni Hoshina na malamang nasa kailaliman ng pugad ni Number 9 kung saan nagtatagpo ang Eurasian at Philippine Sea Plates. Mas lalo namang tumindi ang banta ng ibunyag ni Mina na may kakayahan si Number 9 na ma-access ang memorya ng mga taong kanyang inabsorb. At dahil doon ay posibleng nakuha na nito ang memorya ni General Shinomiya, kabilang na ang kumpletong kaalaman tungkol sa Defense Force. Ngunit bilang tugon, sinabi ni Hoshina na ang mga bagay na hindi saklaw ng kasulukuyang puwersa ng Defense Force ay hindi pa alam ni Number 9, tulad ng mga bagong recruit na may natatanging potensyal. Isa sa kanila ay si Reno Ichikawa na nagpapakita ng malinaw na senyales ng synchronization sa pinakamakapangyarihan at pinakamapanganib na kaiju weapon na na-develop nila, ang weapon Kaiju Number 6. Matapos ang kanilang pagpupulong, medyo nagulat si Captain Jugo sa kanyang nalaman at sinabi sa kanyang Vice Captain na mas higit pa sa inaasahan ng kanilang nakamit mula noong tanggapin nila si Ichikawa sa kanilang dibisyon. Habang nag-aalala si Jugo tungkol sa pagiging isang wielder ni Ichikawa kay Number 6, ipinunto niya na ang tinaguriang hari ng mga kaijo ay may fortitude na 9.6, at kahit ang dating kapitan ng 2nd Division na si Hakari Shinomiya ay binuwis ang buhay upang mapatay lamang ito. Pagdating ni Ichikawa sa opisina ni Captain Jugo, labis niyang ikinagulat na siya ang napili upang maging wielder ng weapon Number 6. Bagamat nagbibigay ito sa tao ng sapat na lakas upang makipaglaban sa mga kaiju, ipinaliwanag ni Jugo kay Ichikawa ang panganib ng paggamit ng mga kaiju weapons at ang weapon Number 6 ang pinakamalakas at pinakanakamamatay sa lahat. Kahit sinubukan payuhan ni Jugo si Ichikawa na maaari naman itong tanggihan ang offer sa kanya, nagbigay inspirasyon sa batang recruit ang determinasyon at tibay ng loob ni Kafka na siyang nagtulak sa kanya na tanggapin ito at ibigay ang lahat ng kanyang makakaya.
Kaya sa sumunod na araw, sinimulan na ni Ichikawa ang kanyang compatibility kay number 6 at kahit ang mga kamay pa lamang nito ang kanyang sinusubukan, pakiramdam niya ay hinihigop nito ang kanyang buong lakas. Habang dumadaloy sa kanyang katawan ang matinding enerhiya ni number 6, doon ay unti-unti siyang nagsimulang mag-hallucinate. Sa loob ng kanyang hallucination ay nasilayan niya ang tunay na itsura ni Kaiju number 6 at matapos mapagtanto na ganito rin marahil ang laging nilalabanan ni Kafka ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang magising na si Ichikawa, agad siyang binalaan ni Captain Jugo na mas lalo siyang mahihirapan kapag ginamit na niya ang buong suit ni number 6, kaya tinanong siya nito kung handa ba siyang magpatuloy. Wala namang pag-aalinlangang tinanggap pa rin ito ni Ichikawa kung saan ang kanyang paninindigan ang nagpaalala naman kay Jugo sa ginawang kabayanihan ni Hikari nung hinarap nito si number 6. Dahil doon ay napagtanto niya na hindi na niya mapipigilan pa si Ichikawa, ngunit nagtakda siya ng isang buwang pagsubok upang mapatunayan nito kung karapat-dapat bang gamitin nito si number 6 sa isang totoong laban. Habang pinapanood ni Iharo ang ginagawang synchronization ng weapon number 6 kay Ichikawa, bigla niyang naalala ang kanyang nakaraan noong siya pa ang top 1 student sa kanilang paaralan. Pinangarap niya noon na mapapabilang din siya sa mga alamat ng Defense Force, ngunit tila ngayon ang pangarap na iyon ay mahirap nang abutin. Nang mawala ng malay si Ichikawa, walang nagawa si Iharo kundi manood na lamang habang dismayado siya sa sarili niyang kakulangan ng progreso. Pagkaraan ng isang buwan, lumipat ang eksena sa isang misyon ng pagnyutralisa ng isang kaiju sa ilalim ng 4th Division, habang ito na ang tunay na pagsubok kay Ichikawa upang patunayan kung karapat-dapat ba siyang maging wielder ng suit number 6 sa isang labanan. Ang kanyang buong kasuotan ay naglalabas ng isang tila malamig na aura na nagdudulot ng kilabot sa buong pluton kahit bago pa man niya ito gamitin. Inamin naman ni Jugo na hindi siya naniniwala noong una na maabot agad ni Ichikawa ang kahandaan sa labanan sa loob lamang ng isang buwan. Bagamat ang bilang ng kanyang pinakawalang kapangyarihan ay hindi pa kapantay ng kay Kikuro, mas mabilis naman ang kanyang naging pag-unlad, dahilan para mabansagan siyang isang prodigy. Habang inatasan si Ichikawa na pamunuan ng isang pluton laban sa isang Mole Type 6.4 Fortitude level na Honjo, pinaalalahanan siya ni Jugo na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili kung karapat-dapat nga ba siyang maging wielder ng weapon number 6. Nang simulan na nila ang operasyon, naalala ni Ichikawa ang kondisyon na ibinigay sa kanya ng kapitan na kailangan niyang mapabagsak ang halimaw sa loob lamang ng 10 minuto dahil ang matagal na paggamit ng kaiju weapon ay nagpapaikli ng buhay ng tagapagdala nito. Ngunit habang determinado siyang tapusin kaagad ang laban, hindi pa niya ganoon ganap na nakokontrol ang kapangyarihan ng weapon number 6, kaya naman muntik na sana siya sa isang yojo kung hindi lang dahil sa paghabol ng kanyang mga kasamahan. Kaya nang malihis sa kanya ang atensyon ng halimaw, hindi niya sinayang ang pagkakataon at sinubukan niyang kumalma upang tapusin ang yojo sa isang atake lamang. Habang nagulat si Iharo sa kanyang nasaksihan, hindi niya matanggap na sobrang laki na ng agwat ng lakas nila ni Ichikawa, at sinimulan na niyang questionin ang kanyang sariling kakayahan. Sinabi ni Iharo na nagsimula ang kanyang pagbagsak nang sumali siya sa Defense Force, at kung paanong mabilis na nawala ang kinang ng kanyang pagiging isang top student. Doon niya unang nasilayan ng mga taong may tunay na talento at potensyal, na naging malinaw na kahit anong gawin niya ay hindi niya kayang abutin ang antas ng mga ito. Ngunit ang totoo talagang halimaw sa kanyang bangungot ay si Reno Ichikawa na hindi niya lubos matanggap na siya ay napag-iwanan na. Dahil sa kanyang labis na pag-iisip, hindi niya namalayan ang atake ng isang yojo sa kanya. Ngunit bago pa man siya muling atakihin ng halimaw, biglang lumitaw si Ichikawa upang protektahan siya at pinasalamatan siya nito dahil sa kanyang ginawa kanina. Matapos patayin ni Ichikawa ang yojo gamit ang isang atake lamang, nagpa siya na siyang harapin ng Honjo nang siya lamang mag-isa at iniwan si Iharo. Doon ay pinakawalan ni Ichikawa ang 43% ng kanyang combat power, at mabilis siyang lumapit sa halimaw upang gawing yelo ang buong katawan nito. Ngunit dahil sa makapal nitong balat at mabilis nitong regeneration ay napagtanto niyang hindi niya maaabot ang core nito, kaya naman itinaas niya pa sa 46% ang kanyang lakas ngunit hindi pa rin ito masyadong tumalab sa halimaw. Kaya naman itinaas pa niya sa 51% ang kanyang combat power na isang bagong pinakamataas na antas na kanyang naitala. Habang tila naramdaman din ito ng Honjo at itinaas nito ang sarili nitong depensa, bigla itong umatake na mabilis namang naiwasan ni Ichikawa. Habang pilit ni Ichikawa nilalampasan ang kanyang hangganan dahil determinado siyang patunayan ang kanyang halaga at protektahan ng mga taong mahahalaga sa kanya, pumunta siya sa likuran na bahagi ng Honjo at pinaputokan niya ang mga spikes ng halimaw.
Bagamat naiulat na nagawa nitong wasakin ng uni-organ ng halimaw, napansin ni Jugo na ang mabilis na pag-usbong ni Ichikawa ay hindi isang biyaya kundi isang masamang senyales. Agad nilang napansin na nagsimula ng dumugo ang mga mata ni Ichikawa, tumaas ng sobra ang kanyang blood pressure at mapunit ang mga kalamnan nito, kung saan isang malinaw na senyales ng matinding pinsala at bigat na dulot ng kapangyarihan niya ngayon. Nang magtaka sila kung nawalan ba ng kontrol si Ichikawa dahil sa weapon number 6, itinanggi ito ni Jugo at nilinaw na inilalabas lamang nito ang tunay na pagkatao ni Ichikawa. Ipinaliwanag niya na pinapataas ng kaiju weapon ang mga neurotransmitter sa utak ng gumagamit nito na nagiging dahilan upang lalong tumaas ang pagnanais ng user na maging mas malakas. Idinagdag pa niya na ginawa ang weapon number 6 mula sa isa sa pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan, kaya ang bigat ng stress na ipinapataw nito kay Ichikawa ay maaaring humantong sa kanyang pagkawasak. Kaya binalaan ng kapitan si Ichikawa na kung hindi niya makokontrol ang lakas ng weapon number 6 ay mapipilitan siyang kunin ito mula sa kanya. Dahil naman sa mga narinig ni Iharo mula sa kapitan, naalala niya nung nabigo si Ichikawa na kontrolin ang weapon number 6 ay nakaramdam siya ng ginhawa. Ngunit agad niyang napagtanto na isa siyang masamang kaibigan at ang dapat niyang iniisip ay ang tulungan si Ichikawa. Samantala, sa loob ng isipan ni Ichikawa, tila napagtanto niya na unti-unti na siyang nawawala ng kontrol sa kanyang sarili, ngunit hindi niya ito mapigilan dahil sa kanyang pagkahumaling na maging mas malakas. Biglang naabot ni Ichikawa ang bagong antas ng kapangyarihan at nagawa niyang gawing yelo ang buong kapaligiran na kahit sarili niyang mga kasamahan ay hindi na makalapit upang siya ay suportahan. Patuloy niyang inatake ang Hanjo at napansin nila na mas mabilis na ang kanyang nagagawang pinsala kaysa sa pag-regenerate ng halimaw. Gayunpaman, napansin din nila na patuloy nang napipinsala ang katawan ni Ichikawa, kaya naman nang siya ay makalapag ay hindi niya namalayan na nabali na pala ang kanyang isang binti. Dahil doon ay sinabi ni Jugo na sila na ang bahala sa pagkakataon na iyon at idineklara niyang tapos na ang oras ni Ichikawa. Ngunit habang iniisip ni Ichikawa na tila tapos na ang lahat, biglang lumitaw si Iharo at isinigaw ang kanyang pangalan habang mabilis itong tumatakbo patungo sa kanya. Humingi si Iharo ng isa pang pagkakataon kay Jugo at nangangako siyang gagawin nila ni Ichikawa ang lahat ng kanilang makakaya upang matapos ito. Nang tanungin ni Jugo si Toko kung ano ang combat power ni Iharo, sumagot ang bise-kapitan na nakasaad sa talaan na nasa 24% lamang ito, ngunit tila hindi naniniwala si Jugo sa kanyang nakikita ngayon. Nang matagpuan na ni Iharo si Ichikawa, hindi kaagad siya makalapit dahil sa malalaking mga yelo na nakaharang sa kanyang harapan, ngunit hindi siya nawala ng pag-asa at buong lakas niyang winasak ang mga ito gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nang magising si Ichikawa, nagulat siya na buhat na siya ni Iharo sa likuran nito. Ipinaliwanag ni Iharo kay Ichikawa na humingi lamang siya ng isa pang pagkakataon sa kapitan upang matapos nila ang kanilang misyon, habang nangako siyang tutulungan niya itong makahanap ng tamang posisyon para mapabagsak nila ang halimaw. Ngunit nang ayaw ni Ichikawa na malagay si Iharo sa panganib, sumagot si Iharo na huwag niyang pasanin ang lahat ng mag-isa at kailangan niyang magtiwala sa kanyang mga kasama. Sinabi ni Ichikawa na talagang kahanga-hanga si Iharo dahil sa tuwing nakakaramdam siya ng takot ay palaging nandyan ito upang siya ay tulungan. Kaya naman sinabi niya na umaasa siya kay Iharo at sa pagkakataon na iyon ay sabay na nilang sinimulan ang pag-atake sa halimaw. Habang nagsimula ng sumugod si Iharo, napansin naman ni Jugo na bumalik na sa normal ang brainwaves ni Ichikawa. Ngunit dagdag pa ni Jugo na hindi kayang talunin ni Ichikawa ang Hanjo dahil sa kanyang kalagayan ngayon at ang 24% na combat power naman ni Iharo ay malabong mailantad ang core ng halimaw. Subalit nang barilin ni Iharo ang halimaw, laking gulat nila nang makitang umabot sa 41% ang combat power ni Iharo, ngunit nang siya ay bumagsak sa lupa ay bumaba naman ito sa 22%. Gayunpaman, nang muli siyang nakabalik sa kanyang mga tuhod, muling umakyat ang kanyang combat power sa 42%. Napansin ni Toko na tumataas ang lakas ni Iharo kapag nakapokus ito sa laban, kung saan napagtanto ni Jugo na tila pareho sila ng kakayahan ni Iharo. Kaya naman kung matuturuan nila kung paano makokontrol ni Iharo ang kanyang kakayahan, ay magiging mas magaling pa ito sa hinaharap. Nauunawaan ni Iharo na hindi siya tulad ng iba na isang henyo o isang bayani, at sa tuwing sinusubukan niyang makasabay ay lagi siya nahahadlangan ng sarili niyang limitasyon. Ngunit kahit ganoon pa man ay hindi siya sumuko at palagi niyang sinisikap na lampasan ang kanyang hangganan. Kaya naman kahit naitapon na siya palayo ng halimaw ay mabilis siyang tumayo upang muling makapunta sa likuran nito, at gamit ang kanyang buong lakas ay nagawa niyang mailantad ang core ng Hanjo.
At sa puntong iyon mula sa malayo, pinakawalan ni Ichikawa ang isang atake na tuluyang tumalo sa Hanju. Doon ay namangha si Jugo at bigla niyang naalala noong kausap niya si Hakari, kung saan natuklasan niya na angkop ang cell ni Hakari para gamitin ang Kaiju Weapon number 4. Habang tinatanong siya ni Hakari kung sapat ba ang kanyang kakayahan para gamitin ito, doon ay napaisip si Jugo na kung pinigilan ba niya noon na gamitin ito ni Hakari, ay marahil ay buhay pa ito hanggang ngayon. Nang ideklara na ng defense team na tuluyan ng nag-api ang halimaw, agad na tumakbo si Iharo sa tabi ni Ichikawa habang nagdiwang ang lahat sa kanilang tagumpay. Naiiyak naman ang kapitan dahil sa panghihinayang na hindi niya nakasama si Hakari, ngunit agad niyang pinunasan ang kanyang mga luha upang ipaalam kay Ichikawa na nakapasa ito sa pagsusulit at iniatang sa kanya ang bahagi ng responsibilidad sa pagtatanggol sa kinabukasan ng bansa. Nang magtanong si Toko kung bakit hindi niya pinangaralan si Ichikawa, sinabi ni Jugo na hindi na niya kailangang gawin iyon dahil si Iharo na mismo ang nagturo ng aral kay Ichikawa. Kinalaunan, tinanong ni Captain Mina si Captain Jugo tungkol sa naging performance ni Ichikawa. Bagamat may mga ipinakitang kahinaan si Ichikawa, sinabi ni Jugo na perpekto ito para maging wielder ng weapon number 6. Gayunpaman, inilahad ni Mina ang kanyang pag-aalala at sinabing ayaw niyang mamatay si Ichikawa, kaya naman si Jugo ang hiningian niya ng opinyon dahil ito ang pinakamabusisi pagdating sa mga kaiju weapon. Tiniyak naman ni Jugo na walang dapat ipag-alala si Mina at nangakong gagawin niyang mas malakas pa sina Ichikawa at Iharo. Iniisip ni Jugo na marahil kapalaran niyang sanayin ang dalawa at ang matibay na paninindigang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Samantala, agad na kumalat ang balita na si Ichikawa ang bagong wielder ng weapon number 6 at isa si Kafka sa mga hindi naging masaya dahil nag-aalala siya sa magiging kapahamakan ng kanyang kaibigan. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ni Kikuro na bilang kapwa sundalo ay hindi niya dapat maliitin si Ichikawa at sinabing itoon niya ang kanyang sarili sa kanilang mga layunin. Sa isip naman ni Kikuro ay dapat maging mas malakas pa siya kaysa kay Ichikawa. Kinagabihan, iniisip ni Kafka kung gaano kagaling si Ichikawa at kung paano ito nagsumikap na maipakita sa lahat ang kanyang sariling kakayahan. Dahil doon ay napatanong siya sa kanyang sarili kung may naabot na ba siya gamit ang sariling kakayahan at kung hindi lamang dahil sa kapangyarihan ng Kaiju number 8 ay hindi niya kayang protektahan ng iba. Bigla namang nagsalita si Vice Captain Hoshina at mabilis na tinutukan ng espada si Kafka, dahilan upang mapaupo naman si Kafka sa takot. Ngunit ibinunyag ni Hoshina na peke lamang ang espada at nais niya lamang takutin si Kafka bilang paghihiganti dahil itinago nito sa kanya ng matagal ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, nagpapasalamat siya kay Kafka sa pagprotekta sa buong 3rd Division at hindi iyon dahil kay Kaiju number 8 kundi si Kafka mismo ang gumawa nito. Kasunod nito ay alam na rin ni Hoshina ang nangyayari sa katawan ni Kafka, kaya naman pinayuhan niyang huwag na muling mag-transform si Kafka sa pagiging isang kaiju, at siya na mismo ang bahalang haharap kay Kaiju number 9 upang hindi na mapilitan pang mag-transform si Kafka. Napaiyak na lamang si Kafka dahil daman niya ang pag-aalala sa kanya ng kanyang dating Vice Captain. Bagamat nagpapasalamat si Kafka, iginiit niya na nais niyang kilalanin din ng iba ang kanyang sariling lakas, ngunit alam niyang hindi sapat ito upang protektahan ng sinuman. Kaya naman pinipili niyang ipagpatuloy na maging isang Kaiju number 8 upang lumaban at may pagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Matapos mapagtanto ni Hoshina na hindi nila mapipigilan si Kafka sa pag-transform basta't may mga taong nangangailangan ng tulong, nagdesisyon na lamang ang vice-kapitan na tulungan itong maging mas malakas. Dinala niya si Kafka sa Hirano Shrine na nakatayo pa mula pa noong panahon ng Edo period at inialay sa mga naging biktima ng mga kaiju ng panahon na iyon. Ipinaliwanag ni Hoshina na noong 1657, nakipaglaban ang kanilang mga ninuno sa isang tinatawag na Meireki Dai Kaijo, gamit lamang ang mga payak na sandata. Itinuturing ang laban na iyon ang pinakamalaki sa buong kasaysayan ng Japan na kumitil ng napakaraming buhay, at sa mismong lugar kung saan sila nakatayo ngayon ay siyang lugar kung saan pinakamaraming nasawi. Nang simulan na ni Hoshina ang kanilang pagsasanay, sinabi ni Hoshina na hindi dapat mag-transform si Kafka sa pagiging isang kaiju upang makita niya kung gaano nakalaki ang improvement nito bilang isang tao. Pumayag naman si Kafka at agad na sumugod kay Hoshina, ngunit ang lahat ng kanyang pag-atake ay naiiwasan lamang ng vice-kapitan at nagagawa pa siya nitong pabagsakin gamit lamang ang mga simpleng counter-attack. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Kafka at nagpatuloy siya sa pag-atake, kung saan napansin naman ni Hoshina na tila medyo lumakas si Kafka, ngunit hindi pa rin ito naging sapat upang ito ay makatama.
Sinabi ni Hoshina na lumalaban pa rin si Kafka na tila nasa kapangyarihan ni Number 8 na hindi sanay na dumpensa at umaasa lamang sa regeneration, habang ang ganitong estilo ng pakikipaglaban ang maaaring mag-uwi sa kanyang kapahamakan. Kaya naman doon ipinakita ni Hoshina ang espesyal na atake ng Defense Force, ang squadron-style combat technique na tanging si General Shinomiya lamang ang nakapagperpekto. Alam ni Hoshina na hindi kayang gamitin ni Kafka ang buong lakas ng isang defense suit o kahit ano pang kaiju weapon, kaya naman itinuro niya ang teknik na ito upang lumaban pa rin siya bilang si Kafka at hindi umaasa palagi sa lakas ni Kaiju Number 8. Dagdag pa ng Vice Kapitan na bahagi na ng kanilang buhay ang mga sakunang dulot ng mga kaiju at hindi lang si Number 9 ang dapat nilang pabagsakin, kaya naman sinabi niya kay Kafka na lumaban siya para sa kanyang hinaharap at agawin mula sa kanya ang pwesto para makapantay kay Mina. Doon ay naging emosyonal si Kafka, ngunit sinabi ni Hoshina na hindi niya basta-basta yon ibibigay sa kanya. Bago sila umalis, nagbigay galang muna si Kafka sa lugar, ngunit laking gulat niya nang makita ang isang hugis mandirigma na nakatayo sa kanyang harapan. Ngunit bigla na lamang itong nawala matapos siyang tawagin ni Hoshina habang napapaisip kung ano nga ba ang kanyang nakita. Kinabukasan, sinimulan na ni Kafka ang pagsasanay ng squadron-style combat technique na itinuro sa kanya ni Hoshina, at ang unang pangunahing galaw ay palakasin ang kanyang mga binti. Ngunit nang biglang ma-spray ng kanyang mga binti, nakita ni Kikuro ang teknik na kanyang ginagawa at inasar siya nito na kailangan niya itong maperpekto dahil wala naman siyang kayang gamitin kahit anong sandata. Gayunpaman, iniabot ni Kikuro ang cellphone ni Kafka dahil pinayagan na siyang gamitin ito ni Vice Captain Hasegawa, at sinabing kamustahin ang kanyang mga kaibigan dahil matagal na rin nung huli silang magkausap. Pagpunta niya sa kanyang silid, nag-iisip si Kafka kung dapat ba niyang kamustahin ang kanyang mga kaibigan dahil nag-aalala siya kung ano ang sasabihin ng mga ito sa kanya simula noong nabunyag ang kanyang lihim na pagkakakilanlan. Nang magpasya na siyang buksan ang kanyang cellphone, sunod-sunod na pumasok ang notification at nakakuha siya ng 500-300 messages. Ngunit habang siya ay nababahala na baka puro galit ang lahat ng laman ng mga mensahe dahil sa pagtatago niya sa kanila ng kanyang lihim na pagkakakilanlan, biglang tumunog ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag pala si Ichikawa. Subalit nang pulutin na niya ang kanyang cellphone ay aksidente naman niyang naibaba ang tawag, dahilan para siya ay mahiya kay Ichikawa. Hindi nagtagal ay muling tumawag si Ichikawa gamit ang cellphone ni Iharo, ngunit nagagalit ito dahil hindi niya sinagot ang kanyang tawag habang pinagalitan dahil 2 buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa kanila. Habang ipinapahayag lamang ni Ichikawa ang kanyang pag-aalala, humingi ng tawad si Kafka at inamin na natatakot siya na baka hindi na siya tanggapin bilang bahagi ng 3rd Division at kinakatakutan bilang Kaiju Number 8. Doon ay biglang sumabat si Iharo at sinabi na bagamat natatakot nga sila ay hindi ibig sabihin noon ay kinasusuklaman na nila si Kafka. Nakita mismo ni Iharo kung paano isinugal ni Kafka ang lahat para iligtas ang 3rd Division, kaya't pinagkakatiwalaan niya ito. Tiniyak din ni Ichikawa na ganoon din ang pakiramdam ng lahat sa 3rd Division, kaya't sinabi nito kay Kafka na magtiwala din siya sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon ay biglang nabalot si Kafka ng katahimikan, habang dumating naman si Kikuro upang sunduin siya para sa kanilang afternoon training. Ngunit laking gulat ni Kikuro nang humarap si Kafka dahil umiiyak pala ito at tulo pa ang sipon. Nabasa daw kasi niya ang lahat ng mensahe mula sa kanyang mga kaibigan sa 3rd Division at ang lahat daw ng iyon ay positibo at puno ng suporta para sa kanya. Samantala, makikita naman si General Shinomiya na halos nasa hangganan na ng kanyang buhay. Sinabi niya na pilit siyang lumalaban, ngunit hindi na niya mapigilan ang paglabas ng mga bagong kaiju. Kasunod nito ay biglang nagsilabasan ng mga ulat sa balita tungkol sa paglitaw ng mga bagong kaiju sa iba't ibang lugar, kung saan mayroon pang tumatakbo sa expressway na parang si Pepsi Man. Iniulat ni Vice Captain Hoshina na ang mga kaiju ay bigla na lamang sumusulpot at naglalaho bago pa man makaresponde ang Defense Force. Habang ipinakita pa ang isa na tila ginaya pa ang anyo ni Kikuro, sinabi ni Hoshina na patunay lamang ito na ang mga bagong kaiju ay may taglay na mataas na katalinuhan, at ang bilis ng kanilang pamumunga ay higit pa sa inaasahan kaysa kay Kaiju Number 10. Nagbigay naman si Hasegawa ng ulat hinggil sa kanilang mga paghahanda, kabilang ang mga backup generator, pagpapatibay ng depensa ng lungsod at pagpapalawak ng mga underground shelter sa paglikas ng mga tao, kung saan lahat ng ito ay maayos na sumusulong ayon sa plano. Bilang kanila namang panlaban, inalis na nila ang selyo ng Number Weapon 1 para kay Captain Narumi, habang may mga napili na rin silang mga kandidato na maaaring gumamit para sa 3 kaiju weapon.
Gayunpaman, nababahala pa rin si Director General Itami na kung ang mga bagong Kaijo ay kasing lakas ni Kaiju No. 9 na tinalo lamang si General Shinomiya, magiging malaking suliranin ito para sa kanila. Samantala, habang tuluyan ng naglalaho ang kanyang malay, ipinagkakatiwala na ni General Shinomiya ang kanyang huling hangarin sa mga bago henerasyon, partikular na kay Kafka at sa kanyang anak na si Kikuro. Bilang kanyang huling habilin, nakiusap si General Shinomiya na iligtas nila ang kinabukasan ng kanilang bansa. Sa isang sikretong laboratorio, sinabi ni Narumi kay Kikuro na bago niya ito kalabanin sa isang pagsasanay ay nais niya munang makabisado nito at mamaster ang Weapon No. 4 na ginamit ng kanyang ina na si Hakari Shinomiya. Buo ang loob ni Kikuro na parangalan ang alaala ng kanyang ina, kaya't humihingi siya ng gabay mula rito upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Agad nilang sinimulan ang kanilang pagsasanay na lumilikha ng mga pagyanig sa lupa, habang nagsimula na rin ang pagsasanay ng ibang miyembro ng Defense Force para mapabuti pa ang kanilang pakikipaglaban. Samantala, nagsasanay naman si Kafka ng kanyang mga suntok kasama si Hoshina, kung saan ipinagyabang pa niya na mas malakas na siya ngayong sumuntok. Ngunit nang magpalit naman sila ng pwesto, doon ay tumilapon lamang si Kafka na parang basahan. Sinabi ni Hoshina kay Kafka na madami pa siyang bigas na kakainin, kaya't binigyan muna siya nito ng pahinga upang magtanghalian. Pumunta si Kafka sa rooftop upang payapang kainin ang kanyang baong longganisa, ngunit doon ay nakita niya si Mina na kasalukuyang kumakain. Maghahanap sana ng ibang makakainan si Kafka, ngunit bigla siyang inutusan na umupo sa tabi nito. Habang hindi alam ni Kafka ang kanyang sasabihin, biglang nagsalita si Mina at sinabing napakatahimik ng lugar, na tila normal lang ang lahat at wala ng Kaijo na nabubuhay. Bilang tugon ay ngumiti naman si Kafka at sumang-ayon kay Mina. Dahil doon ay nagbalik tanaw si Mina sa kanilang nakaraan, kung saan si Kafka ang palaging tagapagtanggol at tumatayong leader ng kanilang grupo. Habang feeling proud si Kafka, inamin ni Mina na medyo nakakahiya nga iyon kung ikukumpara sa kanilang sitwasyon ngayon. Gayunpaman, binanggit ni Mina na kahit nanginginig na noon sa takot si Kafka ay palagi pa rin itong suot ang kanyang mga ngiti upang iparamdam sa kanya na ayos lamang ang lahat at mawala ang kanyang takot sa mga kaiju. Dagdag pa ni Mina na hanggang ngayon ay hindi nagbago si Kafka at iniligtas pa niya ang buong 3rd Division. Ngunit seryosong sinabi ni Mina na lumakas na rin siya ngayon at hindi na kailangang magtago sa likod ni Kafka, kaya't hinikayat niya itong huwag akuin ang lahat ng responsibilidad ng mag-isa. Muli rin niyang ipinaalala kay Kafka ang kanilang pangako noong mga bata pa sila na sabay nilang lilipunin ang lahat ng kaiju. Doon ay sumang-ayon naman si Kafka habang nagpa siya nang umalis si Mina. Gayunpaman, sinabi ni Mina na hindi pa rin talaga nagbabago si Kafka dahil nakangiti pa rin ito kahit nakakaramdam na ito ng takot. Sa ibang dako naman, muling lumitaw ang isang kaiju na nakakubli bilang isang tao, ngunit bigla itong nag-transform at pumatay ng maraming tao. Samantala, sa kasal ng anak ni Mr. Tokuda na dating katrabaho ni Kafka sa Kaiju Sweeper Company, kapansin-pansin na mas kabado pa siya kaysa sa kanyang anak na babae. Ngunit bago pa man niya maihatid ang kanyang anak sa altar, isang kaiju ang biglang lumitaw sa kanilang harapan at sila ay inatake. Kasabay nito ay sunod-sunod ding nagsilabasan ng marami pang mga kaiju sa buong bahagi ng Tokyo, kung saan nagdulot ito ng kaguluhan sa emergency center ng Defense Force at hindi sila makapaniwala kung ano ang nangyayari. Habang tumatakas si Tokuda kasama ang kanyang anak, doon ay muling umatake ang kaiju at inipit nito ang binti ng kanyang anak. Sinubukan niyang ilihis ang atensyon ng kaiju patungo sa kanya, ngunit hindi siya nito pinansin at nagpatuloy itong kainin ang kanyang anak. Subalit bago pa man siya mawala ng pag-asa, biglang dumating si Narumi at mabilis na pinaslang ang halimaw habang nailigtas naman ang kanyang anak. Tiniyak naman ni Narumi na nasa posisyon na ang lahat ng Defense Force upang paslangin ang mga lumitaw na halimaw. Agad namang kumilos si Captain Narumi at mabilis na pinaslang ang mga kaiju sa kanyang lugar at humingi ng ulat mula kay Hasegawa. Sinabi ni Hasegawa na nakapwesto na sa buong Tokyo ang 1st at 3rd Division at nailikas na ang mga sibilyan, ngunit hindi sila makakatanggap ng dagdag na puwersa mula sa ibang dibisyon. Dahil lumalabas na sinalakay din ng mga kaiju ang ibang mga syudad, tulad na lamang ng syudad ng Himeji na kailangan protektahan ng 6th Division at pinamumunuan ng kuya ni Hoshina na si Captain Soichiro. Iniulat rin ni Hasegawa na tila target ng mga kaiju ang mga mahahalagang infrastruktura na kritikal para sa sangkatauhan na ngayon lamang nila nasaksihan para sa pag-uugali ng mga kaiju. Sigurado naman si Narumi na si number 9 ang nasa likod ng mga ito, ngunit buo ang kanyang tiwala na kakayanin nila ang lahat ng ito at iniutos na ilabas ang kanilang bagong sandata.
Samantala, sa base ng 1st Division, inilunsad na nila ang Number Weapon 4 na kasalukuyang gamit ni Kikuro. Ang makita si Kikuro na tanga ng Number Weapon 4 ay ang nagpapaalala naman kay General Itami na tila kasama nila ngayon si Hakari. Doon ay sumakay si Kikuro sa isang combat plane upang siya ay mabilis na makapunta sa neutralization area. Lumabas siya mula sa eroplano at inactivate ang weapon number 4, kung saan ayon kay Itami na ito ang pinakamabilis sa lahat ng kaiju weapon at ang tanging may kakayahang lumipad. Pagdating ni Kikuro sa area ay mabilis niyang pinabagsak ang kaiju sa isang atake lamang na ikinagulat naman ng isang platon na naroon. Pinaalalahanan siya ni Narumi na mayroon lamang siyang 10 minuto upang tapusin ang lahat ng kaiju sa lugar, ngunit sumagot si Kikuro na 5 minuto lamang ay sapat na. Kaya naman nagpatuloy siya sa pag-atake at walang kahirap-hirap na pinaslang ang mga kaiju na naroon, kung saan humanga sa kanya si Itami at iniisip na ang kanyang lakas ay katulad sa kanyang mga magulang. Sa panig naman ng 3rd Division, inanunsyo ni Okanogi na handa na si Hoshina para sa synchronization at inactivate nila ang bagong weapon number 10. Ngunit biglang nagsalita si number 10 at sinabi na dumating na ang oras upang siya ay magwala. Agad naman itong pinatahimik ni Hoshina at sinabing siya dapat ang masunod rito, habang nagreklamo rin siya kay Okanogi kung bakit binigyan siya ng isang suit na kayang magsalita. Ipinaliwanag ni Okanogi na ito ang kauna-unahang kaiju weapon na may sariling kamalayan, at dahil napakahirap ng nerve synchronization ay ang voice communication lamang ang tanging paraan upang sila ay magkaintindihan. Naiintindihan naman ito ni Hoshina, kaya't sinabihan niya si number 10 na sumunod sa kanyang mga utos, dahil kapag nabigo sila sa misyong ito ay itatapon lamang si number 10. Sumang-ayon naman roon si number 10, ngunit bigla nitong binutas ang kanilang kinatatayuan, dahilan upang mahulog sila sa helicopter. Habang sinabi ni Okanogi na hindi pa niya naipapaliwanag ang kanilang plano, sumagot si number 10 na mas maganda kapag walang plano. Bumagsak sila sa gitna ng napakaraming kaiju, kung saan agad namang naghanda si Hoshina upang lumaban, ngunit doon ay hindi kaagad sila nagkaintindihan ni number 10 dahil may sarili itong galaw. At sa halip na umiwas sa atake, pinili ni number 10 na tanggapin ito upang sukatin ang lakas ng kalaban. Dahil doon ay mas napalibutan pa sila ng mga kaiju, ngunit tila mas nag-e-enjoy pa sa nangyari si number 10. Napansin ni Okanogi na patuloy sa pagbaba ang combat power ni Hoshina dahil hindi nagtutugma ang kanilang mental synchronization, kaya naman sinabihan niya itong umatras at gumamit na lang ng ibang combat suit, ngunit iginiit ni Hoshina na hindi na siya makakatakas. Dahil sa hindi pagkakaintindihan ni Hoshina at number 10, hindi nila inaasahan ang isang atake mula sa isang kaiju, mabuti na lamang ay ligtas silang dalawa at walang gaanong pinsala. Doon napagtanto ni Hoshina na mali siyang umasa na makikipagtulungan sa kanya si number 10, kaya naman nagpasya na lamang siyang pagbigyan at sumabay sa plano nito. Biglang tumaas ang combat power ni Hoshina at ang kanilang mental synchronization ay unti-unting nagtutugma, at doon ay imbis na umisip ng estratehiya ay pinagbigyan niya si number 10 na sumugod na sila ng direkta. Ngunit bago pa man ma-hype ng tuluyan si number 10 ay bigla namang tumigil si Hoshina dahil naubos na pala nito ang lahat ng kaiju nang hindi niya namamalayan. Sunod naman nilang sinugod ang mga kaiju na nasa labas ng runway, at doon ay ginamit ni Hoshina ang kanyang sword style technique habang si number 10 naman ang bahalang tumapos sa mga kaiju na aatake sa kanilang likuran. At kahit patuloy na nagtatalo ang dalawa kung sino sa kanila ang mas magaling ay patuloy pa ring tumataas ang kanilang combat power na hindi naman maintindihan ni Okanogi kung paano ito nangyayari. Habang sumusugod sila ay nakita na nila ang boss ng mga kaiju, kaya naman wala na silang sinayang na sandali at tinapos na nila ang mga alagad na nakapalibot rito. Doon ay ginamit na ni Hoshina ang kanyang technique number 6, kung saan nakilala naman ito ni number 10 dahil ito ang technique na ginamit sa kanya sa laban nila noon. Kaya kasabay ng kanyang pagka-hype ay tinapos ni Hoshina ang Hanjo sa isang iglap lamang. Sa huli ay nagawa nilang linisin ang lahat ng mga kaiju sa paliparan, at ang next naman nilang target ay ang mga nasa terminal. Ngunit dahil sa sobrang pagka-hype ni number 10 ay gusto na niyang atakihin pati ang mga opisyal ng Defense Force at nagdedemand ng mas malakas na kalaban. Pinatahimik naman ito ni Hoshina at sinabing bakit naman nila aatakihin ang sarili nilang kasamahan, kaya naman doon ay nagsimula na naman silang nagtalo. Gayunpaman, napansin ni Okanogi na umabot na sa 77% ang kanilang unleashed combat power, at napapaisip siya kung ano pa ang kaya nilang gawin kung tataas pa ito. Samantala, namumroblema naman ang platoon leader ng 1st Division na si Shinonome, dahil 6 na higanteng kaiju ang kailangan nilang linisin at limitado ang kanilang galaw dahil may mga civilian pang nag-evacuate.
Doon ay biglang nagsalita si Kafka at nagboluntaryo na siya na lamang ang tatapos sa mga kaiju, ngunit hindi siya pinayagan ni Shinonome dahil maaaring matukoy ni Number 9 ang kanyang lokasyon, at kailangan siyang nasa tamang kondisyon kapag dumating ang oras upang kalabanin ito. Ngunit habang sila ay nag-uusap ay umatake na ang isa sa mga kaiju gamit ang Energy Blast. Subalit biglang nagsalita si Mina at sinabing siya na ang bahala sa mga ito, kung saan makikita siyang gamit ang isang napakalaking cannon. Agad na pinasabog ni Mina ang isa sa mga kaiju mula sa layong higit sa 20 kilometro na labis na ikinagulat ng mga platoon leaders ng 1st Division at ni Kafka. Ang kabuuang combat power ni Mina ay umabot sa 74%, sapat na upang pasabugin ng sabay ang dalawang higanteng kaiju gamit ang isang putok lamang. Ayon kay Itami na si Mina lamang sa buong mundo ang may kakayahang gamitin ang cannon sa ganap nitong potensyal, at mas mahusay pa siya kaysa kay Narumi pagdating sa pakikipaglaban sa mga higanteng kaiju. Matapos pabagsakin ni Mina ang huling higanteng kaiju, doon ay tuwang-tuwa ang mga nasa operation matapos makumpirma na nalinis na ang lahat ng kaiju sa area. Ngunit nakaramdam si Narumi ng kakaibang kutob dahil wala namang naganap na malawakang pagkawasak, at napaisip siya na tila may ibang layunin ang mga ito. Samantala, napapaisip naman si Number 9 kung bakit hindi pa rin nagpapakita si Number 8, ngunit inihayag niyang handa na ang susunod na yugto ng kanyang plano. Kaya naman nang biglang sumabog ang tubig mula sa mga imburnal, napagtanto ni Narumi na tama ang kanyang hinala. Biglang lumabas rito ang isang kaiju na may tinatayang fortitude level na 9.0, ngunit hindi lang iyon ang problema dahil lumabas rin ang iba pang mga kaiju sa kinaroroonan ni Hoshina at Kikuru, na lahat ay may fortitude level na kapareho ng kay Number 10. Agad na sinabi ni Itami sa lahat ng opisyal na ituring ang mga ito bilang mga numbered kaiju. Samantala, habang kaharap ni Kikuro si Number 15, bigla na lamang itong umatake at binura sa isang iglap ang mga sundalo na kasama niya. Habang makikitang naiwasan ito ni Kikuro, biglang nagsalita si Narumi at napagtanto niyang hindi talaga ang mga pangunahing istruktura ang target ng mga kaiju, kundi ang paghiwa-hiwalayin at wasakin ng pangunahing puwersa ng Defense Force. Sinabihan din niya si Kikuro na nauunawaan nitong hindi sila makakapagpadala ng backup sa kanyang kinaroroonan, kaya naman kailangan nitong talunin ang kaiju na nasa kanyang harapan. Kumasa naman si Kikuro sa hamon at biglang tumaas ang kanyang combat power sa 84% na ikinagulat ng lahat dahil umabot na siya sa antas ng isang kapitan. Nagsimula ng kumilo si Number 15 habang sinubukan naman ni Kikuro na gumawa ng mga pag-atake, subalit naiiwasan lamang ito ng halimaw. Kaunting pagkakamali ay kamatayan ang naghihintay sa kanya, ngunit alam niyang kailangan niyang ipagpatuloy ang laban. Bagamat puro papuri ang natatanggap niya mula kay Itami, hindi maitatanggi na hindi pa sapat ang kanyang karanasan bilang isang rookie upang kalabanin ang ganitong kalakas na halimaw. Matapos makatanggap ng malubhang pinsala si Kikuro, sinabihan siya ni Number 15 na nagsasayang lamang siya ng oras dahil kahit gasgas ay hindi man lang niya kayang ibigay. Samantala, kalaban naman ni Narumi si Number 11, ngunit inatake siya nito gamit ang isang tubig. Alam ng kaiju na nababasa ni Narumi ang mga galaw nito gamit ang kanyang mga mata, ngunit sinabi nitong hindi niya kayang basahin ang galaw ng tubig. Habang makikita namang nahihirapan rin si Hoshina na kalabanin si Number 12, napansin ni Okanogi na ang kaiju ay tila kapareho ng bise-kapitan na eksperto pagdating sa one-on-one combat. Doon sinabi ni Itami na palaging nakakahanap ng paraan ng mga tao upang lumaban sa mga hayop, insekto, bakterya, virus, at maging sa mga kaiju. Ngunit ngayon ang unang pagkakataon sa kasaysayan na sila mismo ang pinag-aralan upang matalo, kung saan sa madaling salita ay ang mga kaiju na ito ay sadyang dinisenyo upang wasakin silang mga tao. Samantala, sa isang evacuation area, habang nag-aalala si Tokuda sa kanyang anak na babae, dumating ang kanyang mga kasamahan upang siya ay kamustahin. Ngunit habang sila ay nag-uusap, isang balita ang nagsasabing maraming kaiju na may lakas na fortitude 9.0 ang umaatake ngayon sa lungsod. Habang maraming tao ang nawalan na ng pag-asa dahil sa kanilang natuklasan, tumanggi si Tokuda na sumuko at nagpasya siyang tumulong dahil alam niyang patuloy na lumalaban si Kafka. Speaking of Kafka, makikita naman natin siyang ginagabayan ng mga sibilyan patungo sa shelter, nang biglang makatanggap siya ng report na ang lugar ay itinuturing ng caution zone dahil may malapit na kaiju sa kanilang kinaroroonan, na kinakaharap naman ng mga platoon leaders ng 1st Division. Nang magkaroon ng malakas na pagyanig, mabilis na tinulungan ng isang batang babae ang muntik ng matumba na lola. Napansin ng bata na nanginginig sa takot ang lola, kaya naman ipinakita niya ang kanyang Defense Force trading cards at sinabing poprotektahan sila ng Defense Force.
Habang nagpapatuloy ang mga sibilyan na pumasok sa shelter, muling nagkaroon ng malakas na pagyanig na naging dahilan upang ang lahat ay magsitakbuhan at aksidenteng mahulog ng bata ang kanyang mga trading cards. Agad naman itong tinulungan ni Kafka at sinabi niyang tama ang bata dahil kahanga-hanga talaga ang defense force, kaya't wala silang dapat ikatakot. Bago umalis si Kafka, tinanong siya ng bata kung kasama rin siya sa trading cards. Sumagot si Kafka na isa lamang siyang extra, ngunit sinabi ng bata na siguradong bibilhin niya pa rin ito kapag lumabas na ito. Samantala, makikita natin si Shinonome na pinapanood ang kanyang kasamahan na malapit ng patayin ni number 13. Habang iniisip niyang wala na siyang magagawa dahil masyadong malakas ito, bigla niyang naalala kung paano siya pinagkatiwalaan ni Narumi bilang isang platoon leader. Doon ay naunawaan niya na hindi dapat siya sumuko at pinakawalan niya ang kanyang lakas na umabot sa 73%, ngunit sa isang iglap ay binigyan siya ng isang malakas na suntok ng halimaw. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko at muling sumugod sa halimaw na kahit alam niyang wala siyang panalo ay naniniwala siya kay Narumi na darating ito at siyang papatay sa halimaw. Ngunit sa isang iglap, muli siyang binanata ng Kaijo at tumagos siya hanggang sa ilalim ng overpass. Habang sinasabi ni Shinonome na ayaw pa niyang mamatay, lumapit sa kanya ang Kaijo upang ibigay ang huling hatol. Ngunit pagsuntok ng Kaijo ay biglang nawala si Shinonome, at nagulat na lamang ang platoon leader na buhat-buhat na siya ni Kafka. Sinabi ni Shinonome na hindi nila maaaring isugal na mawala si Kafka, ngunit ngumiti lamang ang bida at sinabing hindi siya matatalo ng ganitong uri ng Kaijo. At sa puntong iyon ay tuluyan nang nag-transform si Kafka bilang si Kaijo number 8 na naging dahilan naman upang mahanap ni number 9 ang kanyang lokasyon. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.